I feel you in the wind, I see you in the trees. Everywhere I look, I feel your heartbeat. Majestic mountains high, in every drop of rain. All of this just shows me how much you love me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant care for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. In every drop of dew, the rustling of the leaves, the chirping of the birds, a perfect symphony. The smell of the flowers, the richness of the soil, the sweetness of the fruit that satisfies. I am amazed by the symphony of your creation. I am amazed by your omnipresence. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. From a firefly to a shooting star, to the song the cricket sings, from the raging seas to the placid lakes, to the bubbling of the stream, from the rays I feel, from the rising sun to the stillness of the night. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant love for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your beauty and your bounty.
sa pagtumara. Kaimaw si Inday Loren, magahimakas ang kadaisara. Nasari-sari nga kaaraytan, kaayong lawas kang pukos nga katawhan, pagtuon kinaadman kang kabataan, ikasarang kang kababainhan. Kaimaw ni Inday Loren, ang mga antikenyo sa pagtumara. Kaimaw si Inday Loren, magahimakas ang kadaisara. Kaimaw ni Inday Loren, ang mga antikenyo sa pagtumara. Kaimaw si Inday Loren, magahimakas ang kadaisara. Nagliligad na mga dinakot, naglat na may katatang. Nagabot rin ka natin ng liderato, ang aygit nga itipon. Parang nabuyan kang kada pamilya, may proyekto rukto, may proyekto rugya. Dinang palibot tumandag nga kultura, nag-aarangat sa kauswagan ta. Kaimaw ni Inday Loren, ang mga antikenyo sa pagtumara. Kaimaw si Inday Loren, magahimakas ang kadaisara. Kaimaw ni Inday Loren, ang mga antikenyo sa pagtumara. Kaimaw si Inday Loren, magahimakas ang kadaisara. Kaimaw ni Inday Loren, probinsya kang antike magapakan. Kaimaw si Inday Loren, magatibuok na daw sa bituon. Kaimaw ni Inday Loren. Good morning and welcome to Stories for a Better Normal. It's another Thursday and I'm so happy to be joining the Climate Change Commission, the Mother Earth Foundation, and the Institute for Climate and Sustainable Cities, and of course, all our dedicated, our faithful and loyal and very much interested to learn Facebook viewers, and of course, those experts who are always with us on Zoom. I thank you for your loyalty, your faithfulness, your steadfastness in pushing forward the stories for a better normal, for a life in the new norm. As we all know, the pandemic, which started late last year in December in China, in January in other parts of the world, and only felt perhaps in February and March in 2020 in the Philippines. But it was actually here already sometime January, February. And in March, when we experienced the lockdown, ECQ, and now GCQ up till the end of the year. And we know very well, despite the fact that a vaccine or vaccines have been created, manufactured, approved, and the first vaccine approved by the FDA in the UK is the one of Pfizer and BioNTech, but it's not available yet in other parts of Europe even, or the world. And so how is life in the better normal? What does it tell us? What are the stories of people, whether they are chief local executives, national elected officials, NGO workers, those who work in the government bureaucracy, the frontliners, especially our healthcare professionals, our service providers,
those who care for our protected areas, those who fight for nature. And of course, we are one with those still building and rebuilding their lives brought about by the devastation of Roli, Quinta, Amihan, and Ulysses. Maski walang bagyo, hindi ba? Minsan malaking alon dahil sa Amihan. Maski walang bagyo, ay konting ulan, ay nagbabaha. Bakit kaya? Lahat pong ito ay may dahilan. Hindi po ito gawa-gawa ng kalikasan o ng ating kapaligiran. Alam natin, maraming nakaraang taon, hindi ganitong kasama ang bagyo. Sabi nga nila, malaondoy ang nangyari sa Ulysses. Pero kung susukatin po ninyo ang pagbagsak ng tubig ulan sa buong 24 hours ay hindi po ganong kalakas gaya ng undoy. Ngunit ang epekto po sa buhay at kabuhayan at sa mga kawalan sa ating livelihood, hindi lamang sa Metro Manila, sa Southern Tagalog, sa Central Luzon, sa Norte, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, kapatid, sa Cagayan, Isabela. Hindi lang ang pagdaloy ng tubig mula sa mga dam, kundi na rin ang bagsak ng tubig ulan, pati na rin ang hindi pagsusunod sa ating mga batas na maaring hindi alam ng mga tao exists or maaring nahihirapan silang ipatupad. Kaya ipapakita natin ngayon na merong mga local governments na siyang ehemplo para sa ecological solid waste management. Sabihin niyo to, bakit si Loren Legarda, linggo-linggo, yan ang tinuturo? Dahil po, yan ay sinulat kong batas noong 1998. Ito po'y naisabatas ng 2001 ng Enero. Talagang dalagang-dalaga na po, 19 years ang aking batas. Karapat-dapat lang po ay ito'y pinapatupad na. Hindi lamang sa iisang syudad, hindi lamang sa iilang barangay, hindi lang sa ilang daang bahay. Bakit naman ayaw natin gawin ang tama, hindi ba ho? Nandyan, nanunood si Sonia Mendoza. Kung ako po'y makulit sa ecological solid waste management, lalo na po si Sonia, kasama po ang ibang mga NGO, kasama ng Yumaong Odette Alcantara, ang tumulong sa pagsulat ng isang batang senador noong 1998. Imagine, that's been 22 years ago after 3 terms. But the good news is, may outstanding LGUs. Pero bago po yan, ay titignan po natin, ano ba ang koneksyon ng ESWM at ng single-use plastic? Hindi ba ho ang paggagamit ng bagay kailangan sa tinatawag na circular economy? Kung ikaw ay nag-produce niyan, kailangan alam mo kung paano yan itapon o i-reuse, hindi ba? Gaya ng sa aking sariling bahay, hindi naman kailangan magara o mahirap. Kailangan po yung bote lata plastic na resikulo nakahiwalay. Dapat po yung papel ay nakahiwalay dahil back and forth gagamitin tapos titimbangin, pwedeng ibenta at resikulo. Ang tissue waste ay iba pa ho yun sa papel dahil tissue waste ay hindi na kayang magamit, maaring binabaon sa lupa, sa compost pit na hiwalay po sa food waste. Tapos ang food waste, yan naman po ay ginagamit. And I'd just like to say, mga numero will not lie. Also, Loren Legarda will not lie to you. Pero baka mas maniwala kayo pag yung Global Alliance for Incinerator Alternatives o GEA, sa bawat taon, tayo po mga Pilipino, ito ay gumagamit ng 59.7 billion na piraso ng sachet. Ako, hindi na ako gumagamit ng sachet, bulk. Pero ibang usapan yan later on, or perhaps our guests can tell us about it. Ang daming mga tindahan sa Germany, sa United Kingdom, sa Amerika, pero minsan maaksiya sila hindi nagbebenta ng sachet, puro bulk. At marami tayong naging panauhin sa Stories for a Better Normal ng mga bulk stores. Siguro kung ako'y mawala ng pasensya at walang gumagawa nito, ako na magtatayo ng sarili kong tindahan. Sige. So 59.7 billion na piraso ng sachet, 17.5 billion na piraso ng shopping bag. Ako po, bawal na bawal hanggang sa palengke ay mga dating kurtina,
dating bedsheet. Ginagawa ko pong recycled bag. Nako, papakuha ko nga dito, sandali, nandyan. 16.5 billion na piraso plastic labo bag. Ano ba itong labo bag na sinabi sa akin? At 1.1 billion na diapers. Diapers, wala tayong magawa. Pero nung bata kasi ako, medyo matagal na kasi yon, ay tela pa nung panahon namin. These numbers make the Philippines a major source of plastic trash in the world. Hindi po yan bagay na maari nating ipagmalaki. Gusto natin palaging sikat ang Pilipinas, pero hindi po tayong maaring maging sikat sa mga top na producers ng plastic o plastic trash. Ano pong epekto nito? Nakikita natin ang mga plastic lumulutang saan? Sa mga ilog, sa karagatan, sa mga lawa, at pati na rin sa mga esteros at canals. Nakakain ng mga marine animals, ang ating mga fisher folks na hinuhuli nila yan. At pati ng mga ibon, ito na rin ay maaring makasakal o makasuffocate sa mga hayop na maari nilang ikamatay. So, we're an archipelago. We have 7,100 islands, 30 million hectares of the Philippine archipelago, beautiful islands. Sabi nga nila, ang turismo ang siyang makakapagdulot talaga ng trabaho, kabuhayan. Sabi namin sa Antique, pangabuhian. Pero kung ang lawa natin, ilog natin, karagatan natin ay may lumulutang na mga ginamit na plastic, paski bagong gamit sa single-use plastic. Ang single-use plastic ay dahilan ng polusyon at sa oras na tinatapon natin ang plastic na ito, ito'y mananatili sa mundo ng daang-daang taon, higit pa sa itatagal ng ating buhay. Why would we want to create something that will outlive us? Don't we want to do something that will be recycled and reused? Ang produce ng plastic at pag-dispose nito ay nagdudulot ng mapanganib, dangerous greenhouse gas emissions. Alam ko ay technical na ito at hindi naman lahat ay makakaramdam ng relate sa GHG. But I have to say it. Ito'y nagpapainit sa ating mundo, nagdudulot ng tinatawag na climate change that I've been advocating for more than 30 years. Ilan sa epekto ng pagbabago ng klima ay ang matinding yan, pagbuhos ng ulan, rising sea levels. And during this pandemic, the amount of single-use plastic consumption increased up to 5 times. Kaya nga, dapat matuto tayo mag-reuse at mag-innovate. But as we transition to a better norm, or the new normal as we know, it is time we take action to limit, to regulate, if not totally ban or eradicate the use of single-use plastic. I'm a pragmatic person. I know it's not easy, and we don't want people to be out of jobs. Kaya nga sinasabi po natin, if we cannot totally ban, we take action to limit or to regulate or to reuse the single use, or we find out from our experts how to do it. Kasama po ito, memoryado ba ng ating mga millennials at estudyante at mga eksperto ang mga sustainable development goals na dapat ating objective na ating makamtan. Anong SDG? Tatanong ko, kung sinong sa Facebook ang lagay na ngayon, anong SDG ang konektado ito? Then, we will give you the first starter kit for agriculture for DA. Okay? Sirit na? Ayan, sirit, di ba? Parang nung bata ako, yung naglalaro kami, sirit na? Okay. SDG 11, it calls for cities to ensure effective waste management. Natutuwa naman ako na bago pa man ang SDG ng isang taon, nung bata pa ako, ginawa ko na ang SDG ng UN. Okay, isa pa. The next, Facebook viewer who can answer us correctly. Okay, few seconds. Dapat memoryado nyo, if you live sustainably, all our millennials, magagaling kayo dyan. SDG 12, reduced waste generation through prevention, reduction,
recycling and reuse. Ano, natuwan-tuwa talaga ako dahil sinulat ko yung batas 1998. Wala pang SDG noon. Baka hindi pa nila alam i-spell noon eh. Biro lang. Isa pa, pangatlong DA starter kit. Nakita ko mga guests natin, gustong-gusto na magsalita o natutuwa sila, ngiti ng ngiti. Okay. SDG 14, reduce marine pollution of all kinds. Kung hindi po natin a-action nito at mananatiling short-term ang ating mindset, ang ating pag-iisip sa panahon ng pandemic, ayon sa World Economic Forum, and I quote, it could lead to an even larger environmental and public health calamity in the future. Well, I don't want that for sure. Lauren Legarda, as author of Republic Act 9003, or the Ecological Solid Waste Management Law that institutionalized segregation of waste at source, recycling, and composting, nabubulok, hindi nabubulok, will not allow that to happen. How many are with me in this? For sure, we have with us Mayor Edwin David Santiago of San Fernando City in Pampanga. An engineer by profession, Mayor Santiago is a concept builder. Ang galing, paliwanag nyo sa amin ang ibig sabihin ng concept builder. Very good. Through his strong leadership, San Fernando is becoming green. Hindi nyo pinipinturahan ng gusali ng green, ha? Okay, smart, sustainable, and a livable city. Show us, tell us, so that the other LGUs will follow suit. The implementation of the plastic-free ordinance in San Fernando commenced in 2014. So, with the help of environmental advocates, and I'm sure si makulit na Sonia is with you there, the change in mindset of the constituents from a disposable consumerist mentality to the use of reusable alternatives are evident. So good morning, Mayor Edwin Santiago will give you a chance to show later. Our next guest is a millennial. I love millennials. They're so smart and they're so digital savvy. You know, if I was digital savvy like you, like I was on television, which is my milieu, I could do much, much more. But perhaps what I will do is just work with the digi savvy millennials. Lara Angelique Lacson is a founder of Eco Warrior PH. Great. When I was your age, I was also an eco warrior, a climate warrior. I love to be with the warriors who improve on nature and fight waste. An environmentalist since she was 8 years old. Meron na akong halos kahalintulad dahil sabi ng mama ko at nanay ko, yun, 5 years old pa lang ako, ang pinipintura ko na. I used to paint a lot of trees and butterflies, and I used to play with our insects in the backyard. Anyway, LA, ang tawag sa'yo, juggles work in a multinational company and her advocacy through her online store, Eco Warrior PH. Excited to see you. Her stance to get rid of single-use plastic started when she saw a horrible video of people pulling a plastic straw from the nostril of a sea turtle. That's terrible. She started using stainless straws, encouraged people to avoid plastic straw. Kami hindi stainless, alam mo ako, bamboo. And that I'll show you later everything. That was when her ecopreneurship, galing, with the help of her friends. Good morning, LA. Excited to see you. Also joining us is Jules Rodriguez, a founding member of Plastic Tides PH. He's an environmentalist, a public speaker. Great. Let's use our capacity and talent to speak to convince other people. A multimedia artist. Ay, galing, tulungan mo ko in this new norm. Plastic Tides PH is an environmental nonprofit that combines adventure and science. I love that because I love basing all my statements and policies on science to inspire the next generation of sustainability advocates. Plastic Tides is the first team to traverse the Pasig River. Wow. From Manila Bay to Laguna de Bay, I did that in Ondoy, and the first to cross the Verde Island Passage, the center of biodiversity, and circumnavigate Isla Verde, Batangas City, on a stand-up paddle board. Wow, how deep is that? Kaya nyo, at I'm sure naka-vest naman kayo. Oh, you went through a traumatic experience
to help from PTSD. He did paddle boarding trips, documented, exposed himself to nature, switched the energies from negative to positive, and you began to heal. Interesting. Tell us about your story. This made him realize that he needs to stand for something. This is so interesting. Ang galing-galing ng ating mga guests. A local chief executive who walks his talk and follows my law. A young millennial woman who is a warrior for ecology, and someone who has an interesting story, also an eco-warrior, Jules Rodriguez, always smiling and with a green background. I love that. So wave, all of you. Yes, very good. I can see you on my small screen, but first we will hear from the local chief executive, Mayor Edwin Santiago. Sa 1,684 cities and municipalities, tell me, convince them, ang aking batas ay epektibo ba? Ito po'y kayang gawin ng syudad. Ito ba'y nakakabuti sa kalusugan ng inyong mga botante at constituents? Malapit na ang 2022, tanungin ng bawat boboto sa lokal, sa nasyonal, ano ang ginawa mo para sa kalikasan? Naghihiwalay ka ba ng basura sa iyong munisipyo, syudad, o sa probinsya, o sa iyong tanggapan, o sa iyong bahay? Ikaw ba'y nakapagtanim na ng gulay na kinakain mo at ng puno na nakakatulong sa tao? Ikaw pa ba ay gumagamit ng single-use na plastic? Yan lang ilang katanungan. Mayor Edwin Santiago of San Fernando City. By the way, kaya ako medyo na-late ng konti, isang magaling na batang taga-Kalinga ang nagbigay sa akin ito, hand-woven. Yan. I will tell you later yan. Muna, ang ganda-ganda, Yan, yan. So, nag-model muna ako. Yan. Kasi, ako, slow food, slow fashion, slow living, fast brain, fast work. Mayor Edwin Santiago, sana meron ka man bulaklak o halaman o recycled pot sa likod mo. Hindi ka yata inayusan ni Sonia Mendoza. O sige, go Mayor Edwin. Maraming salamat, Madam Deputy Speaker Loren Legarda, sa napakagandang introduction mo. Ma'am, I live in the farm. I sleep. I cannot sleep without plant or trees. Thank you very much, ma'am. Kasama din natin po si Sir Jules Rodriguez ng Plastic Times, and of course ang millennial na si Miss Lara Lacson ng Eco Warrior, at lahat po ng bumubuo ng Climate Change Commission, kapwa naglilingkod po sa kanya-kanyang mga local government unit at sa mga kasamahan po na natin sa national government. At palagi ko pong pinasasalamatan ng Mother Earth Foundation, chaired by Ms. Sonia Mendoza. Nandyan din po siya. So maganda at makakalikasang umaga at araw po sa inyong lahat. So maraming salamat po, Deputy Speaker, na gusto kong pasalamatan sa inyong yung batas na ginawa, no? Na yan po ang magliligtas ng mga Pilipino. We like that law, yung ecological solid waste management law. So thank you for inviting the city for in approach for a better normal that will uniting us against single-use plastic. So ang siyudad San Fernando po ay isa sa mga siyudad na napakapayak po ng pangarap namin. So ang nagsimula yan po sa isang panaginip
ng bawat Fernandino. Hindi lang po panaginip ng isang tao. So it started with a dream, with a goal, at lahat po. So kasama po, one secret po ng San Fernando is a participative governance, a strong partnership po mula po sa gobyerno, sa pribadong sektor. So nakapaggawa po kami ng isang vision na may ideology o purpose na kung saan will make the city a great and a super city, being a green, smart, vibrant, livable city. Yan po ang gusto namin. In pursuing that dream, ang pinangarap po namin that the city of San Fernando will be economically viable, meaning for that is ang Ciudad San Fernando hindi maiiwanan ang ekonomiya, and we believe that ekonomiya ay nagsisimula po sa pag-angkat ng pagkain para lalakad po ang lahat in terms of services, including nasabi na po kanina na turismo. So the city also ay ni isang bata walang maiiwanan at ang ating mga nakakatanda bilang premyo. So the city will be socially inclusive. Ang Ciudad San Fernando po ay magiging lugar po ng lahat. The third one is the most important, that we are trying to make the city as a green and a sustainable city. So dapat po maging ecologically balanced city po para maging livable and sustainable city. Pag sinabi mo pong ecologically balanced, first thing na gagawin mo po, isa lang ang sekreto po. Follow the rules. Sundin po ang ecological solid waste management o tinatawag nating RA 9003. Yan po ang sekreto na hindi lang po ilagay po sa isip at puso. Yan po ang sekreto. And one of the is pagmamando po ng tinatawag nating basura. So our target then is incremental po. So alam naman natin ang basura ay so we have to implement the law. So kasama na po dyan ang target natin na parang Pareto principle. The rule of 80-20. So sabi ko nga, dapat ang 80% ay babalik. Ang 20% is tapon. That is our goal and objective. So kaya po, on the ground po, kasama po ang Mother Earth na natutulog po sa mga para-barangay. So ang sikreto yan, if charity begins at home, nagsimula po mismo sa gobyerno, sa local government unit, binaba namin po sa barangay, at kasama na po ang mga private sector. So today, sabi ko nga, ang napakaganda po ng aming dating tinatawag nilang dumping site. So we don't have dumping site, but on the process pong kino-convert na namin siyang as eco park dahil the establishment of 8 mini parks and eco park. Pero para po sundin ang solid waste management law, isa na po dyan ang pagmamando po ng plastic. Kaya ang pagmamando po ng plastic hindi po biro-biro. Dahil po yan ay problema sa buong mundo po. Kasi economically, ang plastic po ay nakakatulong. But
Pag hindi mo siya minanage, yan po ang sisira sa buong mundo po. Hindi lang sa Pilipinas. But ang Ciudad San Fernando po ay ninanais namin maging parte kami ng solusyon kaysa maging parte kami ng problema. So the implementation of the plastic-free ordinance commenced in 2014 with the regulation of plastic sandbags and total ban of styro packaging for food products. And environmental advocates welcome the timely initiative, but there was resistance from vendors and consumers who were used to the convenience of plastic packaging. In spite of that, the city government did not waver in the full implementation and strict enforcement of the plastic-free ordinance to ensure environmental sustainability. Moreover, the compliance of the big businesses helped in ensuring the success of implementing the then novel legislation. While the studies on the effect of the ban of the waste generation have not been made yet, the change in mindset of the constituency from a disposable mentally to reusable alternatives is very evident. So we come up with a law, the city ordinance number 2014-008, an ordinance regulating the use of plastic bags while promoting the use of reusable bags and prohibiting the use of polyester for food products. So dyan po makikita natin na we ban initially para po hindi mabigla ang ating mga kababayan. So unti-unti po nating inasad po ang batas. So instead, yung total ban po ng lahat ng basta't may bit-bit po on lalo na yung mga plastic sandbags. So simula po ng June 13, 2015, ang mga nagtitinda po ay bawal ng gumamit. So alam niyo po, para to change the mindset ng tao, dapat malaman niya po yung mga ano ba yung mga benefits para po hindi lang po yung dating gawin. So, through information, education campaign, followed by a values formation, kaalagaan po ng kalikasan. Bakit po? Kung ang agrikultura po ay ang magbibigay ng supisyenteng pagkain sa atin, pero po, ang kalikasan po, hindi natin makakamit ang gusto natin kung hindi natin mamahalin ang inang kalikasan. Ako po, pangalawa po, sa sinatawag nating urban development. We cannot have urban development kung without environment. Kaya sabi ko nga, pangalawa sa Diyos ay ang tao, pangatlo po ang kalikasan na dapat nating mahalin po. So, yan po ang kahalagahan na ginawa namin through a values formation, values para po magkaroon ng pundasyon na mamahalin po nila ang kanilang ginagawa. So, yan po ang ginawa natin. Bumaba po kami sa mga barangay, the establishment of materials recovery facilities ng bawat barangay, bawat subdivision na iniiwalay po ang plastic. Dahil problema po ang plastic, these are considered as residual waste, dapat po ma-manage. Kasi hindi naman po nawawala yan, natutunaw lang po. Kaya po yan ang nagdudulot ng baha po sa ano. So that is the start of the campaign ng no plastic ordinance at saka paggamit po ng styrofoam. So
hanggang ngayon po, nasa pamumuhay na po nila. So, secondly, ang paggamit po ng EcoBag. Lahat po ng mga kababayan natin ngayon, pupunta po sa palengke, may kanya-kanya na pong mga daladalang bag na hindi lang single use, kundi paulit-ulit pong ginagamit. And also, yung mga malls and even yung mga restaurant, hindi na po namin sila pinagagamit ng mga plastic at saka styro. So, yan po ang namin. And simula po ng June 13, 2015, total ban on plastic sandbags. Pag persistence, values formation. So we have to enforce and regulate yung pong para po yan. So may mga penalty clause na tayo like 1,000, the third offense is 3,000 or closure po ng mga establishment. We have to do that in order to implement yung the plastic-free ordinance at hindi paggamit ng plastic sandbag and styrofoam po. So, the second alternative that we do is paper bags and boxes that are being used po. Yan po makikita natin. So, lahat po ay ang ginagamit nilang panglalagyan is papers and yung mga boxes na po or yung mga daladalan lang carry bag. Yan po ang yung mga reusable bags na ginagamit po nila. So again, the secret is lahat po pati eskwelahan ginagamit namin or yung mga multimedia, radio, yung community TV ads, and of course social media sa information campaign. Posters lahat po ay nasa and then yung dating mga streamer na kokoklot ay makikita mo talaga. And then we motivate yung mga nag-i-implement po ng ating solid waste management at saka yung mga no-plastic. We reward them as bayani ng kalikasan. Para po may mga modelo tayo. We need a lot of models for this endeavor. Kaya po, continuous po. Hindi po tayo huminto to enforce the law and to motivate in order to malaman po nila ang cost benefit po ng solid waste management. So, ang Ciudad San Fernando po ay yung mga promotion and encourage the LGU to follow the environmental initiative po ng Ciudad San Fernando para po for a sustainable development. So makikita po natin dyan yung mga promotion po ng EcoBag, yung other plastic recovery programs, and then yung even yung refill revolution para po walang sachet na. We use yung mga refillable containers na ginawa po namin livelihood sa mga kanya-kanya pong barangay subdivision. So for that, lalo pong nakatipid ang ating mga kababayan, nagkaroon pa po ng hanap buhay, nababawasan po ang paggamit po ng mga plastic containers and sachet po. So it will benefit po ang kalikasan at nagbenepisyo po
Natutuwa po ang Inang Kalikasan, natutuwa po ang ating mga kababayan ngayon. So, makikita niyo po bilang pagkilala sa syudad for leading the Zero Waste War. Kami po, ang syudad po ay the only city that was invited in the International Zero Waste City Conference in Penang, Malaysia, kasama po ang Mother Earth Foundation and the Malaysian Consumer Protection po at ang lahat po ng makakalikasan sa buong mundo. And we will also recognize as Repeal Champion Award last 2019, I think September 5, ni Secretary Royce Simatu as Repeal Champion. And also for Zero Waste War, of course, the Mother Earth Foundation po. So yun lang po ang maibabahagi po natin sa ating mga kasamahan na walang progreso po. Walang tinatawag na magandang pamumuhay kung hindi natin po mamandungin ang Inang Kalikasan. To make your city or ang ating mga lugar po, basta po implement lang yung RA 9003 ni Senator Loren Legarda sa isip at sa puso. Sugradong-sugrado. Very good, Mayor. Malapit po tayo at asentahan. Very good, Mayor. Mayor, maaari mo kayang impluwensyahin ang lahat ng mga city mayors sa buong Pilipinas, lahat ng municipal mayors, at sana magkaroon tayo ng Zoom or live Facebook sa lahat ng 18 mayors ng Antique. Ang tanong ko sa inyo, thank you sa anyong pagbibigay pugay sa batas na ginawa ng isang batang senador noong 1998 na ngayon ay inyong host dito sa Stories for a Better Normal. But ang tanong ko po, sa 35 barangays, sigurado ako may hamon dyan sa inyo. Hindi lahat sumusunod. May mga sutil, may mga nahihirapan, may mga ayaw. Ang tanong ko bilang elected official, ito ba ay kontraboto, bawas boto, nagagalit ba ang tao, or ito ba ay naa-appreciate ng tao at nakakatulong sa inyo? Kasi siguro yung ibang mga mayor or elected officials, pati governor, takot sila. Baka magalit ang tao dahil stricto ang mayor. Pero pati si Pangulong Duterte na dating mayor, di ba? Ayaw na ayaw niya ang nakatambak na basura because that is against RA 9003. To ang tanong ko po sa inyo, sa 35 barangays, lahat ba sumusunod o meron pa rin mga slippage? Nahihirapan kayo? Ano ang ginagawa nyo sa mga challenges na ito? Mayor Santiago. Oh, we lost him. Well, ma'am, katulad lang ng yan, may mga pasaway pa. Pero, ma'am, kung there's a such thing as the carrot and the stick, so yung mga sumusunod, ma'am, we award them, we commend them as a modelo, bayani ng kasilikasan. Pero yung mga hindi sumusunod, ma'am, pina-ombudsman natin yan. Kasi hindi dapat silang nanunungkulan eh. Kasi hindi nila alam na ang pagbago ng basura ay nagsisimula sa pamamahayan, sa pagkatao. E paano mo mapapasunod dyan, ma'am? Wherein everything is started sa household eh. So, lahat ng 35 barangays namin, ma'am, masunurin naman. Kaya, we award them, we commend them. Kami, binigyan namin sila ng MRF and incentive. Yung governor namin, binigyan namin sila ng tig sa isang brand new yung garbage truck para lang sundin. At mahal na mahal nila yung kanilang mga lugar ngayon dahil from basura, nagkaroon ng livelihood, from basura, may taniman na sila, ma'am. So, pati yung dating
Suruhan. Okay, tanong ko sa inyo, nasusukat ba ninyo ilang tonelada, kung aabot ng tonelada, ang plastic sa araw-araw o sa linggo-linggo o sa buwan-buwan, at saan nyo dinadala ang mga plastic na ito, na single-use plastic, saan nyo dinadala at ano ang ginagawa nyo rito? Ito ba'y dumadaan sa isang proseso? Ito bang re-resikulo ginagawang mga paso? Ito ba'y binebenta ng syudad? What do you do with the plastic? Alam niyo naman ang mga syudad, pag maraming tao, like our population is about 350,000 during the night, but during the day is 1.2 million kami from Monday to Friday. So ang ibig sabihin nito, maraming basura ang inano natin. So almost 190 metric tons a day ang waste disposal namin na nasegregate na. So ang target namin 20 ang tapon, 80 ang reusable or tinatawag natin diverted waste diverted. So out of that plastic, yung plastic ma'am, we use nasesegregate na yan at source sa mismong pamamahay pa lang, tapos papasa na sa MRF yan. Pagdating sa Central Transfer Station, kukunin na cement factory yan. Yung mga plastic, naka-baler na yan. So may agreement kami ng cement factory na for every tons, bibigyan kami ng simwento. So, ito na namin tinatapon sa landfill yan at magbabayad ka pa. Instead, bibigyan pa kami ng simwento na dinodonate namin sa mga proyekto sa barangay. So yan po ang simwento po. Okay. So maliwanag na yung single-use plastic na hinihiwalay sa bahay pa lang, kaya ang barangay ay hindi nahihirapan because segregated, hinihiwalay na sa bahay. At ito ay napupunta sa Material Recovery Facility, MRF, na provided for ng LGU, at lahat ng single-use plastic ay hindi sayang at hindi itatapon kung saan sa landfill dahil hindi naman yan latak o residual waste. Ito ay may halaga, binibili at pinapampalit sa semento na ginagamit sa iyong build sa syudad ninyo dahil ito ay may silbi sa cement factory. Very good. Salamat sa inyong pagbibigay ng buhay sa aking batas, Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management. Kung ang isang city mayor, gaya ni Mayor Santiago ng San Fernando, Pampanga, ay maaring mag-implement ng aking batas mula noong 1998, kayang-kaya din ng isang batang itong susunod. Ilang taon kaya siya noong 1998 kung siya ay 30 years old ngayon, siya ay 8 years old. Alam kaya niya nung siya ay 8 years old ang batas na ito na ngayon ay naging eco-warrior siya. Pakinggan po natin si L.A. Lacson. Hi, good morning. Magandang umaga po, Deputy Speaker Lauren. Yes. Good morning. Natutuwa ako sa iyo. Paliwanag mo sa akin, paano mo binuo ang iyong Eco-Warrior PH? Natutuwa ako sa iyo. Magulang mo ba yan? O guro mo? O barangay captain mo? O sarili mong pag-iisip? Okay, go ahead, Lara. LA. Thank you po. Before ko po isagutin yung tanong niyo po, gusto ko lang po i-greet magandang umaga po sa inyong lahat, Climate Change Commission, Mayor Edwin, Jules, at sa lahat ng nanonood ngayon. Salamat po sa pag-imbita sa akin. So, sa tanong niyo po, actually, nagsimula lahat sa video ng turtle yung viral video ng turtle na nakita ko. So, that time kasi, mahilig pa ako sa milk tea. Siguro nakaka-3 milk tea ako sa isang linggo. So nang nakita ko yun, nag-guilty ako
Kasi isa ko sa nagko-contribute ng mga basura na yon. Pagkatapos nun, dumami pa yung videos na nag-viral. Hindi lang turtles, kundi pati mga balyena, mga isda. Tapos nang binuksan ng mga eksperto yung laman ng mga marine animals na yon, ang daming nakita na plastic. So, plastic spoon, plastic bags, cups, at madami pa. Okay, next slide please. Okay, so hindi ako mapakalin nun. So, research ako ng research online. Nanonood din ako ng mga documentaries para malaman kung paano nangyari yun. At natuklasan ko na kahit pala itapon natin ng maayos yung mga basura natin sa basurahan, napupunta pa din sila sa ating mga karagatan. At napagkakamalan pala ng mga marine animals na pagkain, kaya sila namamatay. Tapos, na-realize ko na dati, reduce, reuse, recycle lang. Now, I think we also have to refuse single-use plastic. So, nag-start ako gumamit ng stainless straw para ma-avoid yung paggamit ng disposable straws. Pero after that, parang may nag-introduce sa akin ng bamboo straws. So, ito siya. Ito yung bamboo straws ko, yung bamboo straw ko. Okay. Next slide, please. Okay. So, Eco Warrior PH, actually, online shop kami. We sell reusable products. Pero, para lang makatulong din sa paglesen ng single-use plastics. Pero, for me personally, it's more of a project kasi we don't just sell. We also promote the conservation of the environment. Gusto din namin mag-raise ng awareness through social media. Help conserve nature, support local farmers and artists, at ini-encourage din namin mga tao na bawasan ang mga basura. Next slide, please. So para maiwasan ang paggamit ng mga disposable plastic, may tinatawag tayong zero waste. When we say zero waste, it means nagpo-focus tayo sa waste prevention, meaning less disposables. So paano natin gawin yan? Actually, yung zero, pag sinasabing nating zero waste, ang hirap niyang i-achieve. Pero siguro paunti-unti, at least itry lang natin. So, ito yung mga products namin. Pinopromote namin ang paggamit ng mga reusable products tulad ng mga to. Baka face mask, lalo na ngayon na pandemic, madaming gumagamit ng disposable face mask. Ito so far ang pinaka-common na basura sa buong mundo. Meron din cutleries, kutsara at tinidor na reusable para tanggihan natin yung plastic spoon and fork pag nag-take out tayo ng mga pagkain sa mga restaurants or sa mga fast food chains. Meron din tumblers para maiwasan natin ang pagbili ng mineral water na nasa plastic bottles. At straws. Maliit lang yan pero nakakamatay ng mga hayop. Meron din actually, hindi ko lang nalagay dyan, reusable bags. Isa din yan sa pinaka-common pag nag-grocery tayo. Next slide, please. So, paano natin, eto pa pala, meron pa kaming ibang products like ito, sponge, yung dishwashing sponge. So, ito, instead of plastic, yung yellow niya is made of wood cellulose and yung brown is made of coconut fibers. Meron din kaming glass containers. Ito usually, habit ko talaga yung magdala ng containers na to lagi. Kasi lagi akong nagte-take out. So instead na gamitin yung packaging nila, ito yung pinapalagyan ko ng take out ko. And then eco towels. So instead of kitchen towels, ito yung ginagamit namin kasi reusable siya. Next slide, please. Okay, so
dito, usually kasi as I've said before, hindi lang kami online shop, kundi nagpa-promote din kami ng tips, eco tips para lang matuto tayo and spread awareness. So ito, usually sinasabi ko na save earth, save money. But if I were to add, gusto ko mag-add ng save lives. Kasi pag tinatanggihan natin yung mga plastic bottles, we save money, oo. We also save Mother Earth. Kasi less plastic, less waste. But we also save lives. Lives of not only yung mga hayop, pero pati tayo din mismo na mga tao. Kasi madaming sakit na nadudulot sa atin ng plastic eh. Cancer, respiratory problems, skin diseases, at madami pa iba. Kaya if tinanggihan natin yung plastic, win-win talaga sa lahat. Sa tao, sa mga hayop, at sa environment. Next slide please. So ito, actually, yung pinapromote namin, ito yung mga activities namin. Every Friday, meron kaming Fun Friday recycling hacks. So dito, sinishare namin yung kung paano kami mag-recycle. So lalo na ngayon na malapit na magpasko, instead of buying wrappers or using mga bubble wraps sa pag-ship ng mga items, ito yung ginagawa namin. Like for example, yung unang picture, made of craft paper. Yun yung mga supot na galing sa mga take-out. Actually, dinodonate lang sa amin mga yan. Kasi nag-accept kami ng donations ng mga paper bags, shoe boxes, or kahit anong boxes. And then, yung ribbon is actually galing siya sa cake boxes. Kaya iba-iba siya. And then, meron din, ito, pag nag-ship kami, sa second picture, makikita nyo na shoebox siya. Nilalagyan namin lagi ng note na please recycle para kung sino man yung makatanggap nun, ma-remind na mag-recycle ng shoeboxes or kahit ano. Ito actually yung sa baba na sa lower left, shinare lang sa akin yan ng isang follower namin. Yung shoebox ginawa niyang lalagyan ng accessories. So, ayan. So, instead na bumili siya, gumawa na lang siya ng sarili niyang lalagyan ng accessories. And then lastly, yung sa lower right, para sa mga plantitos and plantitas dyan, pwede nilang lagyan ng halaman yung mga plastic bottles. Next slide, please. Ayun, so nakipag-collaborate din kami sa Tagpi, nasa Instagram sila, nag-recycle sila ng mga old jeans or mga damit. Actually, puro ukay-ukay to. Ginawa nilang stuffed toy. So, ito yung gusto namin i-promote, recycling. Next slide, please. Tapos, ito din, isa sa mga sinishare namin lagi, mga refilling stations. Kasi gusto namin na bring your own talaga lagi, bring your own containers. So, for example, ito, pwede kang mag-refill ng mga suka, ng mga toyo, or actually, ito din yung isa, nakita lang namin to nang nag-start yung pandemic, meron ng refilling station ng alcohol sa mga sa ibang Mercury drug branches. So, malaking tulong talaga siya. Okay, so, actually, before I end this presentation, gusto ko lang i-remind lahat na since papasko na, be a smart consumer. Ibig sabihin, pag nagregalo kayo, sana yung nagagamit ng mga tao. At sa wrappers, lalo na sa wrappers, mag-reuse lang kayo. Very good. Congratulations, Lara. Tell us, is this your full-time job? I know that you're also working, and was this born out of the pandemic or even before the ECQ ay nasimulan mo na ito? Actually, nag-start ako 2 to 3 years ago.
Yes. nang nakita ko yung viral video na yon. And then sakto that time, umiinom talaga ako ng milk tea. Tapos sabi ko, hala, ito yung nakita kong na-stuck sa ilong ng pagong na yun. So parang, ayun, doon ako nag-start. That was life-changing. Now, lahat ng mga products na pinakita mo, mostly made out of bamboo or abaca. These are natural materials which are available in nature. Yes. That means you collaborate with local farmers, local micro-enterprises, and local artisans, right? Oo. Yes po. Anong mga lugar o probinsya ang supplier mo ng kawayan, ng bamboo, ng mga produktong ito? Okay, so madami actually, iba-iba sila. So yung iba sa Palawan, meron din kaming sa Bicol, sa Iloilo, South Cotabato, and sa Batangas. So iba-iba. Paano kayo apektuhan ngayon pandemic nung hindi maka-transport, makabiyahe ang mga produkto ninyo? Paano nyo nabenta ang inyong mga produkto online and the supply of all of this? How was the effect on your micro-enterprise online? Actually, siguro nag-stop kami for 2 months kasi wala ngang transportation. So kung ano lang yung on hand namin dito, yun lang yung pwede namin ma-ship out. Pero luckily, ayun, pwede na kaming mag-ship out ulit. Yes. So you would consider yourself not a manufacturer or producer. Hindi kayo mismo ang nagtatagpi-tagpi because nakita ko mga group ng nanay. Yes. Hindi rin kayo ang gumagawa ng mga bamboo na mga mugs, may supplier. So marami kayong natutulungan sa iba't ibang lugar. Tama? Oo. Yes. So as young as you are, nakakatuwa that at 30, when you were in your mid-20s, naisip mo na ito and seeing that viral video really was life-changing for you. And you say that you use social media to encourage people to do good, especially the millennials. Na-measure mo na ba ang impact ng grupo ninyo, ng Eco Warrior PH sa mga millennials gaya ninyo? Ilan ba kayo dyan sa Eco Warrior PH? Actually, sa team po namin, yes. Sa team namin, siguro 5 lang kami. Okay. Oo, so small business lang siya. Pero madami kasi kaming, ayun, kino-consider namin as team yung mga namin, yung mga suppliers namin. Kasi kakilala ko din sila personally. Good. I can also link you with many of the bamboo makers of, let me show you. 1 minute. Okay. Walang lagay. Hindi linagyan. Dapat may lagayan ito. I have bamboo utensils, but somehow the utensils siguro nagamit. Hindi linagay. But we make all of this in Antique, including the utensils inside. And not just in Antique, but there are many micro-enterprises all over the country. But this is from native materials from the mountains. And someone gifted me kahapon ng isang recycled na Ginebra San Miguel na bote with a liquid soap, at ito ang kanyang container, which is a reused newspaper. But I will ask my bamboo straws later on. So tell us, how else can we encourage the millennials to adopt, embrace the life of the circular economy that we are doing now? Actually, yung pinaka namin would be online. Kaya kami nag-share ng eco tips kasi malaking tulong sila at madami kaming ma-reach. So hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, kahit saan yung ma-reach ng social media. So lahat yan, eco tips or any facts about saving the environment, sinishare talaga namin. Very good. So I hope that you will continue to do what you're doing. Natutuwa ako sa advocacy ninyo. At nung ikaw ay 8 years old, nung ginawa ko yung batas, syempre hindi pa alam yun, di ba? But when you started this 2 or 3 years ago, did you know there was a law or you did it on your own? I actually did it on my own. Kasi since bata ako,
I'm not sure kung napanood nyo to before. Nanonood ako ng Captain Planet. 1990s yon na cartoon. So, doon ako nag-start. Doon ko nalaman lahat na reduce, reuse, recycle. Pero 2 years ago, because of that video, nag-start yung pag-refuse na din ng plastic. Very good. And then you realize that there was a law, or up to now, you don't know that there is an existing law? Actually, nalaman ko siya last year. Only? Yes. Imagine. So, nagkukulang talaga ang pagbibigay ng impormasyon ng gobyerno sa ating batas. So, dapat ipakalat pa natin ang mga local governments gaya ng San Fernando na sumusunod sa Ecological Solid Waste Management Law, at ang government, television and social media should explain the law better. Kaya nga, maski gano'n ako kakulit sa mga tao, you only found out last year, 2019, ginawa ko yung batas 1998. So see? So that means, hindi pa ako masyadong maingay at makulit. Kulang na kulang pa. Ayan. So, you help me. You promise to help me. Can you promise to help me and be my co-eco warrior? Because you're an eco warrior yourself. To be as kulit, maigting, passionate, unstoppable insofar as ecological living is concerned. Do I have a recruit now? Yes. Here we go. Now, salamat. Stay on. And with Facebook viewers as well, to Jules Rodriguez to tell us more. Thank you very much, Lara, for this. And I'd like to shop in your products. I will look later on, although I have so much already. I'll show you my goods later on. Jules Rodriguez, tell us about the life changes. In short, tell us about your stories that people can adopt and adapt to the better normal. Thank you, Lara, and we proceed with Jules. First of all, I just want to say maraming salamat na nandito rin po ako, na I'm being able to talk to all of you who are so passionate. Gusto ko rin mag-greet sa mga nanonood dyan sa Facebook. Alam ko may mga taga Bacolod dyan na nag-hi at mga taga ibang lugar. So hello to all of you. And it's really just an opportunity that I super appreciate to be able to talk here. So thank you. Okay, so if we can open up our first slide. I'll just give you guys a little bit of a background kung sino ako at kung ano yung ginagawa po namin dito sa Plastic Tides Philippines. So basically, ang idea po namin ay combining science and adventure to raise awareness against environmental pollution. Paano namin ginagawa yon? First off, meron kaming outdoor expeditions. We also do recycling, public education, and content creation. Gaya ng sinabi ni Lara kanina sa talk niya na meron siyang nakitang turtle ren na may straw na nakuha sa ilong. Yun yung side po kung saan kami nagfo-focus sa compelling content and information that will drive viewers to actually make lifestyle changes. Kasi kung hindi naman tayo na-inspire in some way or form, na kung sabi-sabi lang, mahirap na maintindihan yung buong picture. So yung goal namin dito rin sa Plastic Tides is to introduce to the youth, and even not necessarily youth, but mainly the youth, na ito yung future na kinahaharap natin ngayon. At kung hindi tayo mag-action ngayon, yun yung magiging problema natin further down the line. Sabi nga ni sino yung nagsabi na we're not borrowing the future, we're borrowing the future from our children. So, yun yung emphasis namin ngayon dito, na we need to empower the children, not just the children, but anyone who's in any position to make a possible change to actually go forth and do it. Kaya bold kami sa mga actions namin. Kaya malakas kami sa mga movements namin to paddleboard, to do adventures. Kasi yun talaga yung emotion na nadodraw namin sa mga tao kapag nakikita nila yung information na nilalabas namin during our projects. So if we can go to the next slide. The first project na ginawa namin ay pinalibot namin ang island country ng Bermuda under a initial grant from the National Geographic Young Explorers Grant. And then that pushed through, tapos na support kami ng Cousteau Foundation.
in order to be able to document microplastics sa Atlantic Ocean. So sa kanila, sa other side of the world, ang issue nila ay microplastics. Kasi maliliit na plastic, hindi natin nakikita masyado at nasa tubig natin, hindi natin maiisip na ganun yung problema. Pero nung pagbalik ko sa Pilipinas, na-realize ko na hindi lang microplastic ang problema natin dito, kundi macroplastics. Ibig sabihin, kitang-kita, marami ng basura sa dagat natin at medyo fast forward na tayo dito sa Pilipinas pag ikumpara sa mga ibang bansa. So, na-realize rin namin ng team na ang Pilipinas ay ang prime location para talaga sa war on single-use plastics. Dito talaga tayo makaka-benefit kasi kung hindi natin actionan dito, medyo malilate na tayo sa buong global game of environmentalism. So, let's go to next slide please. So, dun namin na-realize na ang science talaga ang key effort natin dito. Kasi kung hindi natin i-base sa science, hindi siya magiging global language na maintindihan ng lahat ng tao. So ginawa namin nun, nung nag-research kami, gumamit kami ng Mantatrol. So itong Mantatrol, basically, kukuha siya ng sample ng plastics na nasa tubig at ipapadala namin sa Boston. So nung pinadala namin yun, na-realize namin sa global map na ginawa ng group namin na halos lahat ng mga samples na kinolekta from all around the world, meron ng sample ng microplastic sa tubig. So pag nakita niyo yung map na to sa picture, ibig sabihin sa mga lahat ng iba't ibang samples na kinuha sa tubig, ang orange dots ay ibig sabihin may microplastics na sa random sample. So ganito nakalaki yung problema natin ng plastic sa tubig sa mundo. So coming from the Philippines, meron na tayong responsibility kasi meron tayong mga reasons na itutuloy ko mamaya. So, moving on to the next slide, maintindihan na rin natin kung ano yung issue dito. Ang issue ay kailangan natin talaga maghanap ng mga leaders, ng mga youth leaders na pwede talagang mag-impact ng society nila kahit saang barangay, kahit saang bansa. Yung leaders natin, ang tunay na makakapag-lead ng next generation of environmentalists. So kung hindi natin sila i-empower, bakit pa nandun sila, 'di ba? Dapat tayo maging yung rest back nila kung magka-issue sila na ay yung society nila hindi sila tinutulungan or hindi naiintindihan yung issue ng plastic pollution. Kaya deep passion ang hinahanap namin dito para sa mga tao na sinasama namin sa groups, sa mga paddleboarding expeditions, at para sa mga oculars kung ano yung mga iba't ibang klase ng plastic. So, next slide please. For example, Philippines. Ito na yung facts natin dito. Isa tayo ang top 3 global polluter sa buong mundo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker Lauren, tayo rin ay merong pinakamahabang coastlines. Hindi naman sa mundo, pero isa tayo sa mga may pinakamahabang coastlines. So talagang kailangan natin pag-ingatan yung kalikasan natin. Siyempre, katotohanan rin na ang Pilipinas ay social media smart. Magaling na tayo doon. Maraming mga Pinoy na talagang marunong ng mag-Facebook, marunong ng mag-Instagram, mag-TikTok, ganun. So bakit yung information tungkol sa environmentalism, parang hindi pa tayo nakapenetrate into that market? Kasi medyo bago pa rin tayo sa community ng sustainability, ng permaculture, at ng environmental education. And most importantly, tayo ay ang marine biodiversity hotspot sa mundo. Yan ang sinasabi nila sa atin dito sa Pinas na bakit ang ganda ng Pilipinas. Dahil tayo ay ang pinaka-may diverse na underwater marine life. Lalo na sa Isla Verde sa Batangas, yan talaga ang crowning glory ng ating underwater life. So pag nakita niyo sa pictures na to, ang dalawang picture na po to ay galing sa Pasig River. May mga lugar sa Pasig River na hindi mo na makikita yung tubig. Lahat yan basura. At iba-ibang klaseng basura. Styrofoam, single-use plastic na galing sa mga fast food chain. At lahat yan, dire-diretso na yan sa Pasig River. So, meron tayong ring. Gusto ko naniniwala ako na meron tayong opportunity to turn this trash into treasure.
So that's what we want to share now. Yung mga new innovations and possibilities that can happen pag kinuha talaga natin tong basura at nagawan ng paraan para matanggal sa environment natin at gawan ng paraan para gawing negosyo, para makagawa ng trabaho para sa mga iba't ibang tao. I'm sure sa Facebook, maraming nakikinig na yon at pag nakita niyo tong picture ng Pasig River, isipin niyo, parang may ganyan rin kami sa lugar namin ah. So, yun yung na-realize namin na hindi lang dito sa Manila or dyan sa Manila yung problema, kundi sa mga iba't ibang syudad dahil sa implementation nga ng RA 9003. I appreciate how complete the message is, pero yung challenge nga natin ay paano may implement lalo na sa mga community na hindi pa sila talagang knowledgeable tungkol sa implementation ng law natin. So, next, please. So, for example, this is what we firmly believe. Incentives towards lifestyle change leads to incentives towards legislation change. So, on the left side, we have a picture of one of the scavengers na nakatira sa may Pasig River at kumikita siya ng pera dahil nagsascavenge siya ng basura mula sa Pasig River. Meron siyang balsa at kinokolekta niya lahat ng mga nahanap niyang mga bote at mga maliliit-liit na plastic na pwedeng ibenta. Sa kanan naman, isa sa mga Plastic Tides team members natin na si Alan, siya rin nangongolekta ng plastic mula sa Taal Lake. So itong mga plastic naman na to, galing sa mga fish pens na pagkatapos nila pinapakain yung fish, hindi nila inuuwi yung plastic bag, yung sako. Tinatapon lang nila sa tubig. So, basic mindset lang naman talaga ang kailangan natin intindihan dito na ano yung pinaka main cause ng plastic na pumapasok sa ating waterways at paano natin ma-revert yon into something more positive and useful for the community. Dahil sa kanila, yung mga sako, walang bisa na, nagagamit na nila, tinatapon lang nila. So, that's where we want to emphasize that we need to find these gaps, or we need to fill these gaps and make the connections. Para sa mga gustong gumawa ng negosyo mula sa plastic, makakasource na sila sa mga lugar kung saan maraming plastic. Next. So for example, yung picture namin sa kaliwa, siguro mga half day na nangongolekta kami sa Pasig River, nakakolekt na kami ng 1 tonelada ng plastic and other material waste. 1 ton. At yung ginawa namin ay nag-test kami. Anong pwedeng gawin sa basura ng ganito? Anong type? So with our partners, si Precious Plastic Philippines, Pure Oceans Philippines, at ang Remaker Space na nasa Libis, meron silang isang workspace na tuturuan ka kung paano mag-recycle ng post-consumer plastic. So dahil nakakapag-workshop kami, nagtuturo kami ng mga tao, naiintindihan na ng mga tao na hindi talaga siya waste. Nagagawa ng paraan. So for example, makita mo yung parang spoon dyan sa lower right. Ano yan? Yung handle niya gawa sa post-consumer plastic na tinunaw at ni-wrap dun sa handle. So simple lang naman, pero ibig sabihin, may chance na ma-divert yan sa ating landfill at most especially waterways. So makikita nyo yung bowl na rin yan, gawa rin sa post-consumer plastic. At ang maganda ay ang sa lower right ng picture natin, meron tayong mga plastic tiles. Yung plastic tiles na yan ay kinompress. Actually, minelt yan, tapos kinompress para gawing tiles. So, isipin mo kung ilang tiles ang magagamit natin sa isang lugar na gawa sa waste plastic. And that's a result of experimentation nga. And DIY na machinery na pwedeng i-implement sa iba't ibang mga barangay sa Pilipinas. Our dream is to have every barangay have their own facility to recycle, na hindi sila dependent sa mas malaking korporasyon or business para makinabang sa basurang plastic. Gusto namin decentralized ang mga solusyon para sila talaga ang mag-i-innovate para sa kanilang lugar. Kasi depende rin sa plastic na lumalabas sa environment. So next page. So here we go. What are we doing? Mainly, tackling the issue of plastic pollution. Pero yung key points namin ay science-inspired, adventure-driven partnerships. Tapos public education, sustainable events, content creation, and business education. So yung Plastic Tides kasi, nagsimula yan sa United States noong
nung inimbita ako doon. At sabi, nag-agree kami na dadalhin namin sa Pilipinas kasi dito talaga yung laban. So, yung information na nakukuha ng team namin sa US, nire-relay rin nila yan sa akin para malaman ko kung ano yung mga bagong innovations na ginagawa ng United States or ano yung mga grupo, ano yung mga business, ano yung mga korporasyon na gustong pumasok sa Pilipinas at sabihin, okay, gusto namin i-tackle yung plastic pollution problem dito sa Pilipinas kasi top 3 polluter kayo. So kami yung nagiging parang kausap nila para lang malaman nila kung ano yung pinaka-updated na news tungkol sa plastic pollution sa Pilipinas. Next is, how are we doing it? Meron akong special picture dito para sa inyo. So dito sa upper left ng picture natin, makikita nyo na may nagsasagwan na gumagamit ng coconut. At kung alam nyo kung saan yan, yan ang Pasig River. Pre-city Pasig River. So itong image na to ay sa akin talagang naka-inspire sa akin na talagang i-push ang plastic tides dito sa Pilipinas. Kasi pag makita mo yung picture dyan sa ilalim, at ako at yung co-founder ko dito, kami, nagsasagwan rin kami. Self-sustained, and our expeditions, we try to do zero waste as well. Pinaka-minimal ang environmental impact, lalo na kung nagsasagwan. Wala kang motors, wala kang oil na pumapasok sa tubig. At talagang na-experience namin yung true ecotourism experience kahit saan kami nakakapunta. So, yun yung hinahanap namin sa tao na mahilig gumawa ng content, adventurous, mahilig sa plastic and environmental awareness so that we can help find solutions na nangyayari ngayon sa ibang bansa pero sa atin hindi pa rin nangyayari. Pero technology, meron na tayo. Yung training na lang ang kulang. So, next please. Okay, so for example, Taal Lake. Ito yung ruta namin sa Taal Lake. At dahil dito, doon namin na-discover kung ano yung mga iba't ibang klaseng plastic. Inikot namin ang Taal Volcano bago siya nag-erupt. At nakita nga namin na may problema sila sa, number one, biological waste. Kasi may communities rin sa isla na wala silang sewage system, wala silang basic system for waste management, solid waste management especially. Same thing with Pasig River. Pasig River, nasa gitna na nga ng syudad at ang hindi ko alam kung paano pa rin nakakapasok ang lahat ng basura na yan sa river natin sa Pasig. So one key point or example that I want to share is, next slide, is Isla Verde. So, ginawa namin, nag-paddle kami mula sa Batangas papuntang Isla Verde, gumamit kami ng sagwan at mga kayak. So, ginawa namin, habang nagpa-paddle kami at umikot kami ng isla, kasama ng mga partners namin, Waves for Water, Decathlon, tapos ang GIZ at German Embassy, tumulong sila para malaman kung ano yung waste management issues ng Isla Verde. And one thing I want to emphasize dito, at pati na rin si Bone Collector. So nung sinabi ni Lara na may mga experts na whales at para sa mga whales na nagbubukas, dinala namin yung expert sa Isla Verde para makita rin niya kung ano yung mga basura. At siya, gumagawa rin siya ng content para sa sarili niya para maipasa yung information sa mga nagpo-follow rin sa kanya. So ang Isla Verde, may problema rin sila. Pumapasok lahat ng mga bottles, lahat ng mga materials ng tourists, pero hindi siya lumalabas. Kasi ang problema, yung mga iba't ibang barangay, kailangan nila magbayad para mag-hire ng boat, para bumili ng gasolina, para ilabas ang lahat ng mga plastic bottles. Especially yung mga green or yung mga kulay na hindi ganun ka recyclable. So, nagiging issue sa kanila na marami silang plastic sa isla, pero hindi nila na-process. Kasi, yun nga, number one, wala silang consistent electricity to run machines to recycle. And number two, hindi naman nila afford all the time ang mag-hire ng boat para ipadala sa landfill. So, yun na lang yung naging issue. Parang Isla Verde is a good example already of how we can start making these changes. And especially dahil ang Isla Verde ay nasa marine biodiversity hotspot ng Pilipinas. So we have to take care of this island just to show kung kaya natin dito sa Isla Verde,
kaya natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. And to think, one of the largest plastic producing factories is just across the Isla Verde Passage. Katabi lang niya. So, yun yung iniisip namin. Ano yung nagiging environmental impact ng mga negosyo dito sa Isla Verde or sa Verde Island Passage sa ating marine biodiversity? Ito ang pinakamainit na tourism hotspot for underwater. At ito yung mga divers, sila talaga yung mahilig magbayad talaga sa local community para makapag-dive. So ingatan talaga natin tong lugar na to. So next slide. Alright, so nung sinagwan namin ang Pasig River, na-realize namin na talagang may interest dahil na-pick up kami ng news. At dahil na-pick up kami ng news, nakapag-disseminate kami ng information tungkol sa plastic pollution in mass media. So ang gusto namin dito ay makakuha ng reach sa tao para at least may introductions na sila para mamulat ang mata nila sa issue natin sa plastic dito sa Pilipinas. So nung na-feature po kami sa State of the Nation, nakaabot kami ng 81,417 views. So, ibig sabihin, ang 81,000 na Pilipino na nakatira sa Pilipinas ay nagka-basic education na tungkol sa plastic at ang issues natin tackling this problem. So, the more we can find people na ma-energize at ma-light yung fire sa puso nila for plastic pollution, doon natin talaga mahahanap ang mga warriors gaya ni Lara, na game na makahanap ng mga iba't ibang solusyon. So, next is yung isa kong favorite part pag nag-public information din kami ay ang engagement. Kasi dito sa engagement, talagang nakikita namin yung mga iniisip ng tao tungkol sa issue. So of course, na-interview kami sa ANC tungkol sa plastic pollution, issues natin dito sa Pilipinas. Pero yung talagang na-enjoy ko ay nung binabasa namin yung comments, marami talagang gising, marami talagang ganado, maraming gustong maging zero waste. Pero, sorry, may motor lang. Okay, so yun lang, parang maraming gusto pero hindi pa sila marunong kung paano. So that's where we want to be able to help, and we want to start with the youth. Kasi ang youth talaga silang magsasabi sa magulang nila, ay, nay, tay, medyo marami na rin yung basura natin. Pag nagising na yung mga bata, ang mga magulang mape-pressure na rin yan. Kasi syempre, yun yung gusto nila, di ba? Happy yung mga anak nila. So, in our last slide, i-explain ko lang yung dalawang pictures natin. So, yung sa kaliwa, anong tawag doon? Nagsasagwan kami sa Pasig River. At tong picture na to, pinapakita talaga kung ano yung mga nagiging issue natin, lalo na kung may mga informal settlers tayo sa tabi ng river na hindi sumusunod sa waste management system natin, at doon nagiging leak natin. So, di ka naman sinasabi ang informal settlers ang problema, pero ang waste management ang nagiging problema natin. Lahat. So, of course, sa kanan naman, ito sa Isla Verde, isa sa mga matalik kong kaibigan na si Daryl Blatchley. Siya ay recently nanalo ng award for plastic education at siya ay based sa Davao. So kung may nakita kayong mga balyena or mga dolphin na nabubuksan tapos nahahanapan ng plastic sa tiyan, siya ang nagbubukas. So ini-empower namin yung mga tao na nasa scene of plastic pollution awareness para makagawa na rin sila ng bagong campaign online para makatulong rin sa mga mission nila. So we want to help the helpers, especially dito sa Pilipinas. Kasi kung hindi, then we're all in this boat together at nagsisink yung boat. So dapat talaga lahat tayo may partnership and co-working ability para in the end, lahat tayo happy. Thank you so much, Jules Rodriguez. Thank you for your passion. And thank you that you've used your creative skills and your youthful energy in bringing to greater attention the challenge for Mayor Santiago, for Lara, for yourself, and for me as author of the law is to translate this into actual action for all communities and households.
especially the informal settlers. Hindi naman nila kasalanan na sila'y informal settlers. Hindi nila kasalanan na sila'y nakatira na dikit-dikit sa mga syudad. Kaya kailangan ang passion mo, kaalaman din ni Lara, at kaalaman ng aking opisina at Climate Change Commission at DENR at ni Mayor bilang LGU ay i-translate natin in very simple words, doable action, because all these buzzwords and all the Instagram, do you think that the vendor selling in the sidewalk and does not have anything to eat because of the CQ would think, paano ang hinahawakan niya kung plastic ba o recycled na magazine? At saan siya kukuha naman ng magazine? Ang gusto lang niya, kumita ng 200 piso para may pantawid gutom. So yun ang ating challenge. So you don't leave this show without any homework. As committed eco-warriors, you have to help me. No deadline, the soonest possible time. If you could submit, okay, para tayong homework, no? Give me, please. How do we translate all our passion and knowledge and my policies and my laws into 1 to 12? The 12 ways, the dozen ways to teach millennials in their language, because you are. The 12 ways to teach our informal settlers, considering that they live in maybe 5 square meter informal shanties, maybe over a canal or over a river bank. Remember that. How do we translate all these words and policies into the indigenous peoples who are residing in the boondocks? How do we even teach big corporations who are just busy in their factories and manufacturing, but actually may know the law, may doing CSR on the side, but not doing it mainstream? Kasi CSR is good, but sometimes there is a tendency when you do good, but you should not just do good here with your NGO and your foundation. You should mainstream doing good. Just like the Philippine government should not just think of climate through the DENR or the Climate Change Commission, a small commission of 30, 40 people, but should be mainstream. The whole of society, whole of government, whole of nation approach. What am I saying? As a lawmaker, bilang gumawa ng inyong mga batas, kayong mga batang 30 years old o mga mayor na midlife gaya ni Mayor, hindi sa pagmamalaki, but I will say it, I walk my talk to show the example. Gaya ng aking mga magazine, dahil may nagpapadala ng mga libre noon at dati ay bumibili pa ako ng magazine, walang sayang. At syempre, lahat ng mga regalo sa akin na may ribbon, sayang naman, ay ginagawa kong recycled bag. I grow my own food, and people who have received my gifts know that I give either kamote or turmeric or talinong na gulay, ay linalagay ko sa aking recycled newspapers or recycled magazine. Sabi ko, wag lang please yung may mukha ko o yung may artikulo about me, yung iba pwede na rin. Ngayon, hindi lang yon. Meron din mga tela na nakikita kong sayang. Yung mga lining ng dating kurtina, kasi na-allergy ako at wala na akong kurtina, sayang naman. Ayaw naman gamitin ng iba, yan ginawa kong recycled bag at hindi plastic. Ang ginawa ko, ito ay abaka na aming ginagawa sa Antique. Yan. So this is it, okay? I will show one more. My yaya is 87 years old, Ilocana. Gumagawa siya sa aming lumang Singer na sewing machine. Ito ay ginagawa namin sa Antique na aming mga bayong bag. Pag nagpapadala yung mga mayor sa akin, of course, you know that very well. This is also made in Antique. As you can see, this is patajong. This is not machine-made. Ito ay gawa by hand sa mga handloom
na binigay ko sa kababaihan ng Bagtason at sa Malabor, in Bugasong and Tibiao, at marami kaming bamboo, kaya tinuruan ko sila gumawa ng kubyertos at hindi ako gumagamit. Ako'y allergic talaga pag may nakikita ako nag-single-use plastic. Daldala ko ito sa bag ko at sa kotse. Ilan lang yan sa aking buhay at bahay. At syempre, I patronize micro-enterprises. Gaya nito, nagawa ni Jasmine Baak ng Kalinga sa kanyang Instagram Bagoyan. Natutuwa ako sa mga bata gaya ni Lara na meron sariling mga micro-enterprise, gaya ni Jasmine ng Bagoyan. This is hand-woven Kalinga material and it is a washable mask and it is a beautiful cape pag medyo maginaw ang panahon. So, as I said, ang hamon sa atin na nakakaalam ay ituro natin sa simpleng paraan, doable, understandable, relatable, comprehensible, maintindihan. Kung tayo-tayo lang dito sa Zoom at Facebook ang nagkakaintindihan, we should not preach to the already converted. Let us not make it an elitist advocacy, but really spread it. And I hope that we could go viral, but I do not do anything controversial for a Lauren Legarda to go viral. But I would pray and hope and wish that you millennials who know the digital world better could really permeate our cause for a environment, ecology that is a better normal for all of us. We grow our own food. We refuse single-use plastic. We reuse, recycle, upcycle, adaptive reuse. We do our own compost from food waste, tipid sa kuryente, and we recycle everything possible. I would also like to read some of our Facebook messages from Antique, Batangas, Singapore, Quezon City, Mandaluyong, Batangas, Bacolod, Pampanga, and the US. Resty, George Amador, Nguyen Ngok, okay, Lynn. Hello, everyone. April, Denise, Simpao, Ricky, Ann, Bungay, John, Nicolas, Gambo. I'm sure not able to read everybody. Ontog, Lagrimas, Good Morning, Earth. Sabi niya, Sarah Jane Manitili, Antoinette Acantilado, Nikki Pahati, just on time. Yes, Azriel Valdez, Ross Basal, good morning. CCC, Maricar Solano, Palanya. You know, Nikki is one of the earth savers of UNESCO of Cecile Gendote Alvarez. And it's also the day of the differently abled, I believe today, or is it tomorrow? So even a differently abled can help us disseminate the information on zero waste. Ross Basal, Maricar Soriano Palanya, Amy Evangelista, Mohammed Haide Kalim, Amin Nula, Baby Edlin Zamora, Roger Adaya from Alitagtag, Batangas, Lauren Cavanaugh Kramer, way to go. Very good. They say, thank you for the messaging. Mylene Magalit Claudio, Febi Medea Alas Peraren from Bacolod. I'm sorry, I'm not able to read everyone. Haraya Makasait from, Santiago. Okay, from the city of San Fernando, very good. Thelma Fevidal Chuzon, Wesley George Amador, SDG 11. Sumagot. Okay, you give Wesley George Amador the DA kit. Macken from Mandaluyong, every week. Very good. Alancario Arboleda from Talisay, Batangas. Alfred Anshado, King Cabilian, Chris Quazon. Hello, Eco Warriors. Very good. How many are there out of the 108 million? If we're able to get 10%, 18 million, I wish we have much, much more. Ara Raksho, Eco Warrior Philippines here. Very good. All of the Eco Warriors, lahat ng nagre-refuse ng single-use plastic, lahat na nagtatanim man lang ng isang kangkong, lahat man lang na nagkokolekta ng rainwater, lahat man lang na nagdadala ng eco bag sa palengke, register kayo sa Facebook ko, sa Kong Lauren Legarda Facebook.
Ding Hufana from Singapore, Resty George Amador, Laila Redulia, April Aniel, okay, and Kyle Aguilar, Romel Resurrection, Antolin Juanillo Cordero from Hamtik, Antique, Araceli Banasha from UP Diliman, very good. JC Jose, wow, go LA. Kyle Aguilar, go LA. Marami kang go, 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 LA. Araracho, go Lara. Lara, very good. Eric Lozano, Eco Warrior, very good. Okay, cite yourself as an Eco Warrior. Eria Lozano, and tell us, bakit ka Eco Warrior? Ano ang tinanim mo? Ano ang refuse mo? Pakita mo ang eco bag mo. I-post ninyo lahat ng inyong pagiging Eco Warrior. Hindi kayo kailangan gumawa ng batas gaya ko. Hindi nyo kailangan mag-traverse ng Verde Island Passage gaya ni Jules. Hindi nyo kailangan magkaroon ng store online gaya ni Lara. Hindi kayo kailangan maging mayor ng Zero Waste ng San Fernando. Maski na magtanim ka lang ng isang kangkong aolokbati, sige na nga, Eco Warrior ka na. Maski na maghiwalay ka lang ng basura mo sa bote, lata, plastic, okay, Eco Warrior ka na. Basta nagsimula ka na. Flor Lopez de Leon, Lucas Consolacion Agaw, Tag-ala, we are the victims, are always told to behave while the number one polluters are encouraged to be more productive. I don't know what he meant. Yes, Princess Silvestre, I hope it doesn't stop with bonding plastics. Of course, we have, of course, there's much, much more to do. Mau Marfil, oh, Eco Warrior na siya. Ay, marami. Bel Cabangal, Elmer Untran, Mayor Elmer, I want San Jose Antique, the capital town of our beloved home province. I have provided the MRF. I have provided the environmentally engineered sanitary landfill. I have brought Mother Earth to you. I have taught the barangays and the whole province. Please implement and let it be a model capital town. Ana Racho, I know you can do it. Amau Marfil, Miles Kaanan, Wesley George Amador, Princess Silvestre from the US, and she is an Eco Warrior. But how do we give you your prize of the farmer's kit? But you can cite your relative here. So it's been 2 long hours. It's never enough. This is just the beginning. And I ask Mayor Lara, Jules, to submit, please, within the week, if hindi nyo kaya ng 12, ano lang kaya nyo, to explain to millennials actionable items and informal settlers. Si Mayor alam yan, kung paano ituturo sa bawat bahay, sa barangay, na kaya ng mahihirap na tao na isang kahig isang tuka na maliit ang kanilang tinitirhan pero kayang sundin ang ating patakaran. Yan ang hamon sa ating lahat. Kaya nga tayo ay merong stories for a better normal para ikwento ang ating mga storya ni Mayor, istorya ng batang si Lara, istorya ng siyang nasasagwan sa Pasig River, ang mga istorya ni Loren Legarda. So, keep safe. God bless. We see you every Thursday. And it's a blessing to be alive, to share what we know in our minds and in our heart. And we will continue to teach everyone until we live sustainably, until every Filipino family lives in a healthy, safe, resilient environment where people are not hungry, when people live attuned with nature. Thank you very much to my team, very hardworking. I'm always over time, and they always say I talk too much because I listen to our guests today. Have a good day, keep safe, God bless, and as we say in Antique, duro gid nga salamat, palangga ko kamo, isang lunti ang Pilipinas sa ating lahat.
you.